Yes, shout out and good morning mga kababayan. At tayo po ay naandito ngayon no, sa may barangay 711 Zone 78 City of Manila. Mga kababayan, abangan nyo po yung ating gagawing content for today's video. This is the empowerment of barangay tourism. Kilalanin natin at ating ipapakilala ang barangay 711 Zone 78 sa syudad ng Maynila. Kung ano-ano nga ba mga kababayan yung ating pwedeng ipagyabang sa barangay na to kung ang pag-uusapan ay turismo. Yun mga kababayan, at tuloy-tuloy na po tayo dito sa barangay 711 Zone 78 Malate, Manila with Congresswoman pa namin dati, si Ma'am Cristal Bagaching mga kababayan. Pero ngayon nasa turismo na po siya. Siya na po yung direktora ng ating lungsod ng Maynila, tourism na director, Congresswoman Cristal Bagaching. Mga kababayan, ang programa po natin ngayong umaga ay i-promote ang isang barangay patungkol sa tinatawag natin na turismo. Dahil noong nakaraang linggo ay meron tayong ginanap na pagpapatibay, pagpapatatag at pagpapakilala ng barangay turismo. At nandito rin po ang ating ginagalang nakagawad ng ating barangay na kung saan ay namataan natin sa seminar. Ngayon po alamin natin mga kababayan, ano nga ba yung naiisip-isip na nila na pwede nating i-promote, ipagyabang sa barangay ng 711 Zone 78 sa pamumuno po Chairman Tonton Torsilino and Council. Eto na mga kababayan, at nandito si Kuya Harlem. Ayan, Harlem ang nickname nyo, tayo no, di ba? Ayan, si Kuya Harlem mga kababayan ko, hindi naman po lingid sa inyo ng kaalaman. Ayon sa atin nakikita dito sa video, siya po ay isa sa mga bayani na tagapag-repair ng sapatos. Kikilalanin natin si Kuya Harlem kung pasok nga po ba siya sa ating barangay turismo. Good morning Kuya, at ako po si KTV Pilipinas, napadpad dito sa ating mumunting barangay. Naghahanap po kami ng pwedeng artista, hindi pwedeng makulong, di ba? Yung gahanap kami ng pwedeng ipagmalaki ng ating barangay with Kagawad Tata. Kagawad Tata, mauna ka na. Sino po ba sa pagkakakilala ninyo kay Kuya Harlem? Sino or ano? Bago ang lahat, good morning muna sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay kay KTV Pilipinas. At binabati natin ang magandang umaga ang ating Buti Yorme Scott Moreno Dumagoso. Yan. Good morning Yorme. At ayun nga, nagkaroon tayo na... Ayun, bago tayo magsimula Kuya, bakit si Kuya Harlem po, Kagawad, bakit si Kuya Harlem po yung na-endorse po ninyo na pwede nating ipakilala sa ating lungsod na Maynila? Ngayon nga yung nasabi natin, kaya natin siya napili dahil nung nagkaroon nga tayo ng seminar ng DTCAM sa pamumuno ni Ma'am Cristal, Direktora, dating nating Congresswoman Cristal Bagaching, ayan, napag-usapan po doon na ma-promote natin yung ating ng maigi, ma-empower natin yung mapalaganap ang ating turismo, lalo na dito sa ating barangay. Kung meron tayong mga historical event, mga bahay, mga places, mga tao, pagkain. Yung tao, ibig sabihin, antigo. Yung mga nakikilala na, yung mga hidden na ano. Pwede siya maging bahagi ng barangay turismo. Kaya naman napili natin kasama natin dito sa barangayan si XO Harlem Sadaya. Ayun. Dahil siya dinadayo. Good morning. Ayun. Dahil siya nga dinadayo rito ng ating mga, kahit mga ibang lugar na, ibang barangay, dito siya talaga, kaya siya muna ang naisip natin. Pero actually marami pa, i-update na ni KTV Pilipinas sa inyo sa mga susunod na panahon. Unahin lang namin to sa XO. Dinadayo ba siya, Kagawad, nang dahil sa gwapo or dinadayo siya nang dahil meron siyang angking talino? Yan, napakagaling at sa una nga nating video, tinanong namin si XO. Ilang taong ka nang gumagawa nag-repair ng sapatos, XO? Ayun, mga babayan, at 45 years, no? Yan. 45 years, amazing, mga babayan. Bata pa tayo doon. 45 years. 45 years, di ba? Tagal. Para maging heritage. Para maging heritage, 50 years eh. Oo. At least. Makikisig pa tayo noong araw.
Ika nga sa puno ng ika nga sa puno ng Nara, ikaw ay isa ng antigo, antique, di ba mga kabayan? At kaya nga pinagmamalaki rin natin kasi pulido talaga siya magtahi, no? Kita nyo, masinsin yung pagkakatayo ng sapatos. Oo, diba? mga kababayan. Hindi katulad ng iba na malalayo yung agwat, diba, pag sinatay. Pero sa kanya masinsin at matibay. Kaya naman pinopromote natin ang ating kasama rito. Bukod sa pagbabantay niya rito, pagiging XO ng ating barangay, Oh, siya po pala yung isang head ng mga tanod. Oo, XO. Ayun kuya, Kuya Harlem, pwede po ba malaman namin yung kasaysayan ng tinatawag natin na buhay-buhay? Paano po tayo nagsimula at bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa tumitigil samantalang senior citizen ka na? Taga saan po ba tayo? Lihitimo, province o kaya kung ano? Taga Talisay ako, Talisay. Sakop ng Bacolod, Silay. Akala ko Talisay sa Batangas. Bacolod, taka Silay. O shoutout sa mga kababayan natin na taga Bacolod, sa kamag-anak ni Kuya Harlem. Eto na siya, bida artista at hindi yan makukulong. Okay, so pagdating nyo dito sa lungsod ng Maynila, saan po kayo direct na pumunta? Unang-una, medyo bata-bata pa tayo. Binata, siyempre. Oo. Diyan ako napadpad sa Dakota. Doon sa Covered court? kapatid ko. Kapatid, sa Dakota, sa kabila. So, Kabila. Malate. Doon sa pag-asawa. Mga siguro bata-bata pa ako. So that time, hindi pa kayo birador ng sapatos. Hindi pa. So paano naman po tayo nagsimula bilang tagapag-repair ng mga sapatos? Nung nagsama na kami ng asawa ko dito sa may Liberesa, dyan ako nag-umpisa ng Ano ba yung dahilan bakit naisipan ninyo na mag-repair ng sapatos? Hindi na lang po yung mag-apply kayo ng ano. Actually na trabaho ko to Medyo Sa province ba idea mo na? hindi naman. May karanasan ka na kung pag-repair ng ganyan? Hindi naman. Dito lang. Paano nyo pa naisipan mag-repair ng sapatos? trip lang daw siya, sabi niya. Nung una, may taong gumagawa dyan sa gilid ng dyan dito sa may malapit sa simbahan. Okay. Bininta sa akin yung gamit. Sabi ko, subukan ko nga kung pwede akong gumawa. Experiment lang. Nag-experiment. Ay, binenta sa'yo, pero wala ka pang kamalay-malay sa pagre-repair ng sapatos. Kaya tiningnan ko. Tapos, nung bumili ako ng mga gamit, nakita ko may gumagawa. Tiningnan ko, ganyan pala mo tayo. Kaya sabi ko, subukan ko. So yung idea, Kuya Harlem, ay based dun sa sinabi mo kanina, may nagbenta sa'yo ng gamit ng pagre-repair ng sapatos, and yet wala ka pang idea, tapos may nakita ka na nagre-repair, pinanood mo. Opo. So doon nakakuha ka na ng idea. And then nung nag-try ka, kumusta po yung experience? Ang una kong nagkanda tusok-tusok yung Natusok na mga karayo. Oo. Yung ganito. Oo. Halos hindi matanggal yung sima. Oo. Hindi mo mahugot-hugot. Ang ginawa ko, pinersa ko para matanggal. Hanggang sa natuto na ako. Doon sa experience mo na natusok-tusok yung daliri mo, bakit hindi ka umayaw? Ay, hindi. Sabi ko ito talagang pwede ko na pang hanap buhay. Diba? Kahit hindi na ako lumayo. Pero, ang maganda dito ko, kuya, kung may kukwento mo sa akin, kaninong sapatos yung pinagpraktisan mo? Ay, sa customer ko. Ay, ibig sabihin talaga customer na yun. Oo, naglakas loob ka po talaga, tatay, na I-repair. I-repair, oo. Ulit, tinatanggal niya ulit.
Ah, Tinastas ko pa yung ano lang sapatos. ay, yung dating tahe. Oo. Ah, okay. Para mailabas ko lang yung daliri ko. Ah, ang galing ganito. So ngayon, sige pa. Hanggang sa nakapag-Saudi ako. Oh, nag-Saudi din po pala kayo. Ganito Okay. rin ang gawa ko. Sa ibang bansa? Saudi. Oh, so doon na kayo na master. Sa Alcobar po ako napunta. Oh, wow. Kita mo mga kababayan. Ito na mga kababayan at lumalabas na ang matitinding kwentuhan. Tuloy tatay. Noon na sa Saudi. Doon, hindi basta-basta gawa lang. Quality check Doon dapat. ako natuto ng gusto. Iyon. Kasi pagka pangit ang gawa mo, ang gagawin ng Arabo, ibabato sa iyo yung Yun, matindi. sapatos. Oo. Kaya doon ko natutunan talagang. Okay, so kung naranasan mo naman kuya na nabato ng sapatos nang dahil sa pangit na gawa. Ayan. Talagang pinagigihan ko Oo. para hindi ako mabato. At nakakatawa nga eh. Ilang taon po kayo sa Saudi? Mga 3 years din. 3 taon. So yung 3 taon na pamamalagi mo sa Saudi, na masasabi mo ba sa sarili mo na talagang master ka na nung pag-uwi mo ng bansang Pilipinas? Oo. So nung pag-uwi mo dito sa bansang Pilipinas, bakit bumalik po tayo sa ganyan ulit? Or dahil sa hinahanap ka? Tinatanong ako ng mga customer ko dati, kaya sabi ko, hindi subukan natin ulit na mag-tahi-tahi. Oo. Hanggang sa, ayun, hanggang dito. Naging barangay ano ako. Oo. Naging XO. At ikaw yung isa sa lumaban ng pandemic, no? Oo. At ito pa, kuya, sa tagal ng experience mo sa pagtatahi, kung susumain natin na sapatos ang dumaan sa kamay mo, mas madami ba sa sapatos na Imelda? Madami siguro. Million. Umabot na ng milyon ang tinahi mo? Biro mo ba naman, bata pa ako noon, mga edad 19. Sa milyon na sapatos na yun, puro lahat ang may-ari Pilipino? Or meron din kayong Iba-ibang ng lahi? Paano? Ikuwento mo nga sa akin, kuya, yung experience mo with regards dun sa mga iba-ibang lahi na nagpatahi sa'yo. Sila ba yung direct na pumupunta? Oo. Pumunta pa sa akin dyan. Dati ako sa Labatan. Nagtatahi. Meron akong maliit na... Ano yun? As in walk-in lang? walk-in lang. Yung medyo... May kariton ako na maliit lang. Yun, doon ko ninalagay yung mga sapatos, dinidisplay. Para sabi ko, makita ng mga tao na... Taga-iba-ibang ano eh. Lugar ang nagpapatay sa'yo. Mga taga-Cavite, Oo. dito pa dumadayo para lang magpagawa sa akin. Oo. Sa Makati. Rektang tanong, may na-hold up ka ba na foreigner dahil nagpatahi sa'yo? Ay, wala. Tinaasan mo ba ng presyo nung nagpatahi sa'yo? Ganun pa rin. Oo. Parehas lang ang sinir ko sa kanila. Oo. What if kung may nagreklamo at hindi na kontento doon sa tahi na ginawa mo? Dahil idea mo yung tahi, di ba? Apo. Kung halimbawa may nagreklamo hindi niya nagustuhan, ano po yung ginagawa nyo na action? Ay, wala naman po sa... Sa kasaysayan, wala po. Wala pong nagreklamo ng... So ibig sabihin kagawad, Pulido talaga. pulido talaga yung gawa ni ng tatay, no? Kaya nga natin siya pinopromote. O yun, kaya Kaya nga, sayang. Kaya sabi ko, total, nandito na eh. Pagbibigyan natin ng trabaho. ngayon, sa ating ginagawang programa, dito sa ating mumunting channel, Apo. kung halimbawa makilatis ka talaga, makilala ka, handa ka ba humarap kay Congresswoman Cristal? Ano naman? Kung hahanapin o kung tinatatawagin ka bilang maging instructor sa pagtatahi ng sapatos, willing ka po ba? Opo. Tayo naman kahit anong... Sa tagal po ninyong nananahi, may naturuan din po ba kayo na may naging estudyante po kayo? Medyo nanonood lang mga anak ko. Oo. Yung mga
Yung isa nga, nasa sa Dubai, yung babae ko. Yun, nagtatahi rin yun. Dati? Dati. Okay. So, Pagka wala ako, sila nagtatahi. oh, May galing. pamana na, di ba? Oo. May pamana Kaso na. lang, medyo hindi pa nila talagang ano eh. Oo. Kaya sabi ko, kahit ito lang ang hanap buhay ko, na paano ko naman sa kanila. So ngayon, Kuya Harlem, ilang taon na pa kayo ulit? 72. 72 ang edad ni tatay. At to recap with mga kababayan ko, si tatay po ay nag-self-study, no, sa pagtatahi ng sapatos at hanggang umabot na ng almost or mahigit, hindi natin mabilang dahil syempre wala tayong kuha ng mga ebidensya pa nung araw, no, pero ayun tatay, at salamat sa ano, no, sa oras, sa pagpapa-interview mga kababayan, sa mga naandito malapit sa zona ng Barangay Zone 71 ay Zone 78 sa Barangay 711. Meron po tayo ditong nakatago na isang antigo na mananahi ng sapatos at tuloy-tuloy pa rin pala siya mga kababayan ko sa paggawa. Ano yung mga kadalasan na nagiging customer natin ngayon, kuya? Taga rito lang. Estudyante. Kanila, Yung mga estudyante, no? Basketball player. Oo, mga basketball player. Oo. Minsan mga tinelas, bag. Bukod sa Okay. So, bukod sa sapatos, pwedeng bag, pwedeng tsinelas, o yung mga tsinelas na, ano yan, yung alfombra? Hindi, yung mga ginagamit uso ngayon ng mga kabataan. So, ang kadalasan na napapatay sa inyo, yung mga rubber. Tama? Rubber. Pero meron synthetic din, yung mga ganun, no? Meron din, mga leather, Leather, oo, meron din. mahirap. So, more on repair po. 150 lang. More on repair po yung ginagawa natin. Oo. Hindi po tayo yung nagpapabricate. Okay. Para malinaw po mga kababayan, ha? Repair lang ang gawa ko. at pagpapatibay. Yung iba kasi nagpapatahi, Oo. gusto nilang patibay. Zipper. Nagpapalit. Nagpapalit din ng zipper. So ano po yung wish nyo? Halimbawa, mapagbigyan po tayo bilang gumagawa ng sapatos. Medyo maliit. Kahit maliit lang na karton. Kariton. Para pag lalagyan ng mga sapatos, bibigyan. Pero alam nyo naman po siguro na bawal magkalat sa lansangan. Saan kayo po pwesto? Yun nga po. Ah, Kaya dito na lang ako sa gilid-gilid ating barangay. Iyon mga kababayan. Ako, Napakasimple, hindi siya yung arrogante na humingi ng wish, no, mga kababayan. Pero ang atin po dito sa turismo, naway mapansin din po ng ating lungsod ng Maynila para mapagsama-sama yung mga ganitong kababayan natin. Yung kagaya ni Kuya Harlem na may knowledge sa pagnanay na sapatos, mapasama sa programa ni Ma'am Crystal, no? Ano ba yung programa na yon, kagawad? Ayan, yung pagpapalaganap natin para makilala yung ating barangay. I-promote natin kung sino man yung mga kilala natin, magaling magluto, may mga talento sa pagkanta, yan. May magaling sa sports. Nakita nga natin ang ating XO ay kabahagi at kaisa ng Barangay Tourismo. So, bilang focal person ng barangay na may pagyayabang ka na. Nandiyan. Oo. meron pa tayong iba pa. Ayun, ang maganda doon. Iyon, ang masarap. Promote natin yung mga Yun. Oh, Ma'am Chi Atienza, shout out. Sa barangay namin wala man kaming historical na mga lugar, no, mga pangyayaring naganap dito sa amin. Pero alam ko may mga hindi lang na-record kasi ito dati kampo raw din to ng Hapon eh. Yun. Wala na tayong History. record na Record sa history. Natin, yung matatanda. Binuno. Pero narinig ko si Nanay Goring nung nabubuhay, nagkukwento siya ng mga ganyan. Kaya naman, dahil nga wala tayong mga historical places dito, katulad ng Intramuros, Ermita, dito kami sa Liberisalan, at least, yung mga
talentado naming Antigo rito at may share namin sa inyo at matulungan na rin sa tulong ng programa ng DTCam. Na pinamumunuan ni Ma'am Crystal. Ayan, kung dadami yung customer mo, kailangan mo na mag-train, hindi kasamaan mo dyan dahil, di ba? Mga kailangan hindi natin mag-aral nito. Oo, mukhang kailangan natin mag-aral. Tulungan na lang natin sa EXO. Baka mapilahan ito eh. Oo. 72-year-old, dapat hindi na siya nagtatahi, no? May estudyante na siya. Naway may... Baka dagsain dito ng pila lang. Oo. Pwede naman. Kailangan, baka. Final word, Kuya EXO, bago tayo magpaalam sa ating video. Maraming salamat po sa inyong mga nanonood kay KKTV. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Message kay Yorme. Magandang umaga po kay Butihing Isko Moreno, Yorme Isko Moreno, sa ating Vice Mayor, Vice Mayor, Chinsa. Kumusta po kayo lahat yan? Ayan, kay Ma'am Crystal. Oh, sana mapansin yung video ko. Po ako. Hindi, nakita na yan. Willing ka naman maging instructor na tatay na. Kahit wag na yung maganyang tahi-tahi na, ituro-turo mo na lang. No? Ma'am Crystal, shoutout po. At ito po yung ating programa ngayong umaga mga kababayan with KTV Pilipinas, empowering the barangay tourism dito yan sa Barangay 711 kay Kagawad Tata na Focal person po. Focal person po Turismo. ng Barangay Turismo at ito ang napili niya, isa sa atin napili. Collaboration with Asting Gala channel ng babayan sa YouTube. Babayan, God bless. Kita-kits po tayo sa ating mga susunod na vlog. Munuan na ang ating barangay. Stay safe po palagi kay nanay. Ang dating girlfriend ni Tatay Harlem, mabuhay po. Ngayon po ay asawa niya. Bye-bye and God bless. God first.